Hi guys, so bali part 4 ito nung ating pinaka-episode dito sa ating YouTube channel this 2024. Today, step by step natin na bibigyan ng perspective yung spot trading dito, and itong pinaka-user interface na ito, compatible ba ito sa cellphone natin? So isi-set up natin yan kung papaano siya mag-look like, no? Gamit lamang yung cellphone natin dito. So pag-uusapan din natin dito guys yung limit order, yung market, yung indicator na magko-complement sa 4 hours time frame, yung potentially a buying zone or buying area dito. So discuss natin yan dito sa video natin today, as well as yung sell. Discuss natin yan dito, how to earn using this application guys, no? Pero bago tayo dito mag-start, kung hindi nyo pa na-like itong video na to, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys to. So for now, discuss ko muna dito guys yung indicator na magko-complement gamit yung 4 hours time frame guys, no. As we can see, meron lang tayo ditong pinaka-indicator as 1 RSI. Yung spot trading din guys is isa sa mga recommended as well as for the beginners, no. And hindi siya sobrang stressful kagaya ng scalping, kasi this strategy is like a swing trading, or like for example, you buy on this certain areas, like for example this area, and then you'll need to wait lang to sell within this area, no. And within this range, it takes I think a week, no, para magkaroon ng pagtaas ng presyo. Again guys, itong video natin today is just an idea lang for reference, and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some ideas dito, and as you all know, crypto space is risky if you don't understand, if wala kang experience guys, no. So take it as a reference for ideas, no. So punta muna tayo dito guys, and mamaya discuss din natin yung pinaka-user interface na kagaya sa desktop, kahit cellphone lang yung gamit natin dito, no. So for now guys, let's discuss muna yung pinaka-indicator. Isa lang yung gagamitin natin dito guys, no, which is the RSI, tapos 4 hours time frame. So dito sa RSI guys, ito pwede natin i-add dito guys sa desktop. So punta lang tayo dito sa taas, tapos hanapin natin indicators, or pwede natin pindutin sa keyboard yung slash, no, ganyan. So kailangan free up muna ito, tapos pindutin lang natin yon para lumabas. Ayan. So, indicators, no. Pwede rin dito i-manual. Ayan. And, search lang natin dito RSI or Relative Strength Index, no. Ayan. So, ma-add na siya dito. Itong RSI natin dito, guys, is default lang, no. So, as we can see, isa sa mga criteria ko dito sa scalping, basic lang, guys, no. Discipline is very important. Sa spot trading is yung oversold sa RSI, no. So, meaning yung oversold sa RSI is that yung mga below 30 na ratios, no, or number. Like we can see dito guys, no, ito yung pinaka number natin. So ito for example below 30, itong area na to, this is good example as a good buying, no, ito. Ayan. So every time na tumatama below 30, for me that's good for a potential buying opportunity. And this is on the 4 hours time frame, no. So ngayon guys, if na-determine na natin yung pinaka area dito, like for example the price hits itong zone na ito, that's the time na gagamitin natin yung limit or market tab guys, no. Dito sa market, if we can see like for example this price just hit yung pinaka confirmations and gusto mo makabili kagad, punta muna tayo dito sa buy. So simple explanation dito guys, like for example naka-market order tayo, tapos yung price action nandito pa lang, and gusto mo bumili kasi merong confirmations doon sa RSI, and that's the time na you can select this market, no. Tapos dito sa baba, meaning kung magkano yung pinaka-available balance mo dito, magkano yung USDT na available balance mo, no. Percentage yung nakikita natin dito, pero pwede naman natin ilagay like for example 10, and once you hit this buy Ethereum, it will automatically buy instantly guys, no, since naka-market order tayo. So sa limit order naman guys, like for example gusto mo ng specific price, pwede dito guys, no, like for example andito pa lang yung price action, tapos gusto mong bumili around 2,845, so lagay mo lang siya dito, pwede mo siyang i-edit 2,845, ayan. And like for example, lagay mo lang dito and buy Ethereum and then confirm, and that's the time na mapi-play siya dito guys, no. If ever na yung price is pumunta dyan, like for example dito, matitrigger ito guys, no, mabibili, and automatically magkakaroon dyan ng executions, no. So yun yung pinaka-purpose ng limit order. Sa sell naman guys, like for example meron ka ng Ethereum dito, gusto mo siya ibenta, ang isa sa gamit nitong RSI you can use for selling, no. Overbought naman yung gamit doon pag gusto mo mag-sell. So dito oversold yung tawag if
yung pinaka-ratio ng RSI is below 30, no? Simple as that. Dito naman kung gusto mo siya ibenta, if ever na nagkaroon ng pagtaas ng presyo, nag-above 70. Pero yung criteria ko dito guys is 80, no? So if ever na ma-hit yung 80, that's the time na I can sell, no? So usually guys, yung ginagamit ko dito is itong limit order, no? Ito. So like for example, the price go to the upside, nagkaroon ng hit doon sa 80 within this area. So maybe around this zone. So that's the time na I can do limit order. Tapos itong area na to is a resistance. Limit order lang ako around 3,600. So punta lang ako dito. Tapos 3,600, no? And then it depends kung ibebenta ko lahat. Like for example, 20% lang or 25%. And then sell Ethereum, no? If ever na magkaroon ng pagtaas ng presyo tapos natamaan niya yan, and that's the time na mabebenta yung holdings ko dito ng Ethereum. So simple as that for this scenario sa spot trading. And this example pala guys is on Ethereum, no? And meron pa tayo dito example. If we can see, ayan. So if the price hits below 30, ayan, high probability na magkakaroon siya dito ng pinaka-support zone. It was happened. This is on NAT USDT naman. And another retest dito sa zone ng below 30. Ayan. And the price moved to the upside, no? So, simple idea lang dito using RSI sa 4 hours time frame on the spot trading strategy dito guys, no? For now, punta muna tayo sa cellphone. Papakita ko lang kung paano maging ganito yung pinaka-user interface natin sa cellphone. Itong application guys na ginagamit natin, lalay ko na lang sa description ng video na ito para mapuntahan nyo. If ever mag-create kayo ng account dito, like for example, sign up, confirm mo lang to, tapos next, confirm. Lagay mo lang dito guys yung code na Crypto Fortune, no? Para lumabas yung 10% discount. Sayang din yan. And pwede nyo rin gamitin yung pinaka-official link. Automatic naman yon once na maklik nyo sa description ng video na to, no? And same din dito guys, pag cellphone yung gamit nyo, punta lang kayo sa sign up and then tap nyo lang to or tick next and then confirm. And lagay mo lang dito yung pinaka-code. Ayan, Crypto Fortune. 10% discount na yan. So for now, punta muna tayo dito sa cellphone natin. Once na ma-download nyo yung application, hindi ganito guys yung pinaka-user interface, no? So, balik muna tayo dito. Tapos, dito sa home. Para puntahan guys yung trading spot gamit yung cellphone, punta lang tayo dito sa trade. Ayan. Click natin ulit. And then, hanapin natin dito yung spot, no? So, yung pinaka-default dito guys, BTC USDT. Dito sa taas, meron ditong BTC USDT, no? So, yan yung pinaka-default dito na chart. Dito sa taas, pwede natin palitan kung ano yung gusto nating pairs na gagamitin, no? So, dito lang sa taas. Ayan. Marami dito. So, like for example, kay Natcoin. So, Nat USDT lang. Search lang natin dito. Tapos, select. And then, dito guys sa chart, ito, kung gusto natin na puntahan yung pinaka-chart, no? So, select natin tong chart. It's better guys to have this idea, no? Para meron tayong pinaka-validation. Bakit tayo bumili? Ano yung validation natin? Nasa support na ba siya? Tinamaan niya ba yung RSI sa 4 hours time frame? So, hindi ganito guys yung pinaka-chart niya, no? Once na ma-open natin. Para palitan to guys at mag-add tayo ng indicators, punta lang tayo dito sa more, no? And then, pagkatapos niyan, meron ditong chart display. Ayan. So, balikan muna natin yung original. Tapos, balik tayo. So, ganito yung pinaka-structure guys, no? Makikita natin dito yung structure, price action, 4 hours time frame ng napili natin na chart. Pero para palitan to, punta lang tayo sa more. And then, hanapin natin dito yung chart display. Select natin tong original to trading view guys, no? And then balik lang tayo dito. And ayun, so ganun na yung pinaka-chart niya. Itong RSI, kung wala dito, like for example, close muna natin to. Itong RSI. Ayan, remove muna natin. So, punta lang tayo dito guys sa pinakataas, no? Ito. And then, select natin dito RSI. Ayan, Relative Strength Index. And pagkatapos nyan, select lang natin. And then close. Lalabas na siya dito guys, no? So, andito yung mga tools. Like for example, this one, brush, highlighter. So, if we can see, ayan, pwede tayo dito mag-highlight. And adjust lang natin to. So, dito pwede rin natin i-landscape guys, no? Para mas malapad siya. Punta lang tayo dito sa taas. Ito, full screen lang natin. And ito yung pinaka landscape style niya guys, no? So, para medyo mahaba or malapad yung pinaka-screen natin.
As we can see, meron tayo ditong nakita na below 30 ratio no ito. And pagkatapos niyan, tumaas siya dito. So, para naman i-erase tong mga to, ito. So, balik muna tayo doon sa hindi full screen. Select muna natin to. Ayan. Para i-erase to guys, itong mga nilagay natin, select muna natin ito. Ayan, tapos cross. And then, select lang natin or click lang natin, tapos meron ditong erase no. So, easy as that guys. RSI below 30 is that my buying zone on my end. We have different approach naman how we trade sa market. And dito guys, if above 80 naman, that's my selling area guys. No? And I'm using 4 hours time frame as validations dito. So, pagkatapos nyan, andito naman yung pinaka-trade. Simple explanation lang kanina. Like for example, this buy. Market order, you will buy automatically. And limit order, you will set the specific price na gusto mo, no? So, simple as that, guys. If you have questions, just don't hesitate to ask dito sa comment section ng video na ito. And sa part 5, guys, let me know lang kung ano yung discussions na gusto nyo dito sa application na ginagamit natin so that we can do examples video dito, guys. Kung hindi nyo pa pala napapanood yung video natin regarding auto trading naman, lalay ko na lang sa screen ng video na to. And see you sa video na yan, guys. So, maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.